Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po, ang pagpapatuloy ng kwento ng Holin. Ika-4 at huling tagpo. Pakinggan natin. At ganun na nga ang ginawa namin ni Arnel. At sa tuwing hapon, ay lumalaban ako ng Holin. At pagkatapos ay ibinibenta ko ang iba. At ang mga pinagbentahan, ay ipinambibili namin ng tinapay para kina ate. At sa iba ko pang mga kapatid. Naging ganun ang ginagawa namin araw-araw. Dahil doon ay sinabihan ako ni nanay. Iboy, baka nasosobrahan ka na ha? Sa kakahulin mo na yan. Alalahanin mo, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral. Dahil pag bumaba ang iyong mga grado sa eskwela, tandaan mo, ilalaga ko yung Holin mo. At ipapakain ko sa'yo. Banta pa ni nanay sa akin. Inay, nagkakaroon naman po ng pera si Iboy dahil dyan. Pag panalo siya sa Holin, ay ibinibenta niya. At ang mga pinagbentahan, ay ipinambibili ng mga tinapay. Tugon pa ni Arnel. At ganun din ni Ate Gemma. Ano ngayon? Basta't huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo. Tandaan mo yan, Iboy. Sambit pa ni nanay sa akin. Nakikita ko. Katabi mo pa sa pagtulog yung mga Holin mo. Nakikita ko sa ilalim pa ng ulan nakalagay. Iboy, tandaan mo ha. Huwag mong pababayaan ang mga pag-aaral mo. Kapag bumaba lamang ang mga marka mo, ilalaga ko talaga yung Holin na yan. Pag-uulit pa ni nanay. O kita mo, nagkasugat-sugat na yung kamay mo. Saan mo nakuha yan? Tanong ni nanay sa akin. At pagkatingin ko, ay meron nga akong sugat sa may bandang kaliwang kamay. At iyon din ang itinuro ng isa kong kapatid nung isang araw. Pero binaliwala ko lamang ito sapagkat parang gasgas lang naman. Ngunit sa pagkakataong ito, medyo bahagya itong lumaki kumpara nung isang araw. Pero maliit lang naman, kaya binaliwala ko pa rin. Nakamot ko po kasi tunay. Lalo na pag natutulog, hindi ko napapansin. Minsan nakakagat ng lamok. Tugon ko na lamang. Kakalaro mo yan ng Holin. Panay ka na kasi alikabok eh. Hindi ka man lamang naglilinis ng katawan mo. Inuuna mo pa yung pag-Holin mo. Hindi ka man lang naglilinis ng katawan mo. Kesa maligo, Holin ang inatupag mo. Pero tatandaan mo, Iboy kapag naapektuhan lamang ang pag-aaral mo dahil dyan, at hindi ka pumasa sa inyong pagsusulit, ilalaga ko talaga yung Holin mo. Ipapakain ko sa'yo. Nakikita mo tong kaldero? Diyan ko ilalagay mga Holin mo. Ipapainom ko sa'yo ang katas niyan. Sambit pa ni nanay sa akin. Dahil doon ay napayo ko na lamang ako. At pagkatingin ko naman kay Arnel, ay ngumingisi-ngisi pa ito. Dahil doon ay natawan na rin ako sa mga sinabi ni nanay. Bagamat panay Holin ang ginagawa ko nun, hindi ko naman sinaway si nanay. At hindi ko naman pinababayaan ang aking pag-aaral. Ngunit sa kabila nun, ay patuloy pa rin kami ni Arnel. Patuloy sa paglalaro ng Holin, lalo na tuwing hapon. At bukod pa riyan,
ay lalo pang dumarami ang mga bumibili sa akin ng mga holin. Kung kaya't lalo akong natuwa. Halos tuwing hapon ay naghahalo-halo kami ni Arnel. At may mga tinapay sina ate na mula sa akin. Ngunit isang araw ay napansin ko na lamang na kumakati ng kumakati ang aking sugat sa kaliwang kamay. At sa paglipas pa ng mga araw, ay parang lumaki ito ng bagya. At hindi lamang ako nakapansin nun. Maging sina ate, napansin nila yun. Para ka kasing kambing, Iboy. Hindi ka naliligo. Puro ka holin. Maligo ka nga. Hugasan mo yung sugat mo. At lagyan mo nito. Sambit niya Ate Gemma sa akin. At sabay abot sa akin ng isang maliit na botelya na tinatawag naming Mertiolate. Ito yung kulay pulang likido na nilalagay sa sugat. Ngunit nagdudulot ito ng bahagyang pagkahapdi. Hinugasan ko ang aking sugat. At pagkahugas ko, sinunod ko si ate. Nilagyan ko ito ng Mertiolate. At dahil sa hapdi na ito, nawala ang pangangati ng aking sugat. Kung kaya't hinayaan ko na ito. At mukhang pagaling na. Kung kaya't patuloy lamang ako sa aking paglalaro. Pagkalipas ng mga araw, ay patuloy pa rin ako sa aking mga ginagawa. Paglalaro ng holin tuwing hapon. Nang mapansin ko na, biglang nagkaroon ng naknak ang aking sugat. Nagnanana ito bigla. Parang nung nakaraang araw lang. Parang pagaling na ito eh. Sa isip-isip ko. Pero ngayon, parang naging sariwa ulit. At nagkaroon pa ng nana. Ngunit ang ginawa ko ay nilinisan ko na lamang ito muli. Nilagyan naman ng alkohol. At pagkatapos lagyan ng alkohol, ay binuhusan ko ng Mertiolate. Ang hapdi! Nagmistula akong bulatin na nilagyan ng asin sapagkat hindi ako mapakali sa sobrang hapdi. O ano, Iboy? Kakalaro mo yan. Kakalaro mo yan ng holin. Kung ano-anong alikabok na pumasok dyan sa sugat mo. Sermon pa sa akin ni ate. Ako naman, ay tumahimik lamang ako sapagkat hindi ko mapigilan ang aking sarili sa kakalaro ng holin. Lalo pat pag nakikita ko na marami ang naglalaro at maraming nag-aaya sa akin. Kung kaya't hinayaan ko lamang ang aking sugat. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang kapirasong gasgas na yun ay lumaki. At talagang kapansin-pansin ang paglaki nito. Hindi kagaya dati. At bukod pa riyan, ay lalo pa itong nagnaknak. At lalo pang nangati. Pero sa isip-isip ko, ay baka pagaling na sapagkat nangangati na. Ganyan naman talaga ang mga sugat. Kapag nangangati na, ibig sabihin ay pagaling na. Kung kahit binaliwala ko na lamang ito. Nagpatuloy ako sa aking paglalaro ng holin. At madalas naman talagang maalikabukan ang aking sugat. Lalo pa, sa lupa kami naglalaro. Kung kaya't sa pagkakataong ito, ang ginawa ko ay muli kong nilinis ang aking sugat. Binuhusan ko ng alkohol at Mertiolate. Nagmistulang bulati na naman ako sa kakakisay, dala ng hapdi.
Ngunit bukod sa pagbuhos ng methylate at alkohol, ay tinakpan ko ito ng panyo upang matakpan at hindi maalikabukan. Tama ang aking naisip. Sa ganung paraan, ay hindi ito madudumihan. At naging maayos naman. At dahil dyan, ay nagpatuloy muli ako sa paglalaro ng hulin. At sa pagkakataong ito, ay mas maayos ako nakakatira. Makalipas ang 1 linggo, at pagkatingin ko sa aking sugat, ay dumoble na ang laki nito. At hindi lamang yan, nagnanaknak pa, lalong namaga. Nagtaka ako bakit nagkaganito. Pero pilit ko pa rin itong tinago. Dahil tiyak, pag nakita ito ni nanay, patitigilin na ako nun na maglaro ng hulin. Sinubukan ko pang lagyan ng alkohol ang aking sugat at methylate. Subalit, habang tumatagal, ay lalo itong nangangat eh. At lumaki pa ng lumaki ang sugat. At sa laki na ng sugat, ay halos kalahati na ng palad ko. Ang laki ng sugat. At ang kakaiba pa, patuloy ang pagnaknak nito. At bukod pa riyan, ay parang naglalabas ito ng kakaibang amoy na parang malansa. Bagamat tinakpan ko dito ng panyo, ay nagpatuloy lamang ako sa paglalaro. Subalit sa tuwing naglalaro, ay napapansin din ito ng aking mga kalaro. At ako'y pinagtitinginan nila. Pinagtitinginan pa ako ng ibang mga bata. At bukod pa riyan, pagdating sa eskwelahan, ay pinagtitinginan ako ng iba kong mga kamag-aral. At parang nakakaramdam ako ng hiya. Kung dati pinagbubulungan ako dahil hustler ako, ngayon pinagbubulungan ako dahil sa laki ng sugat ko. Dahil dun, ay pilit ko pa rin tinago ang sugat ko sa kaliwang kamay. Kung kaya't dahil dyan, kung dati-rati, ay iisang panyo lamang ang aking ginagamit, ngayon ay 2 hanggang 3 panyo na ang ginagamit ko upang matakpan lamang at maitago ang lumalaki kong sugat. Ngunit sa kabila nun, ay pilit ko pa rin itong kinukubli kina nanay at tatay. Dahil tiyak, pagagalitan nila ako at patitigilin ako na maglaro ng hulin. Hanggang isang araw, at malapit na kami maghapunan nun, nang mapansin ni nanay na parang dumadami ang langaw sa aming loob ng bahay. Bakit ang daming langaw dito? Bakit anong meron? Tanong ni nanay. Kaya nga nay, napapansin din namin yun. Parang mag-iisang linggo na ang daming langaw dito. Tugon ng iba kong kapatid. Kaya nga nay, naglilinis naman kami. Tinapon naman namin ang basura ng maayos. Dagdag pa nila Arnel. At dahil dun, napansin ni nanay ang aking kamay. Iboy, ano nangyayari sa kamay mo? Bakit balot na balot yan? Napilayan ka ba? Tanong ni nanay sa akin. Nay, hindi po. May sugat po kasi para di po langawin. Ang dami po kasing langaw dito. Kaya po tinatakpan ko. Tugon ko na lamang. Ganun ba? Mabuti naman.
At isa pa, may naaamoy akong masangsang. Parang anlansa-lansa. Hindi ko mawari. Parang may nabubulok na hindi ko maintindihan. Sambit pa ni nanay. At dahil dun, ay pilit ko pa rin ikinubli ang aking sugat. At nagtagumpay naman ako dun. At hindi ito nalaman nila nanay. Mga sumunod na araw, maliligo na ako para pumasok sa eskwela. Kung kaya't hinubad ko na ang aking damit at inalis ko na rin ang panyo sa aking sugat. Nang halos lumuwa ang aking mata sa aking nakita. Nang makita ko ang aking sugat, inuud na ito. Kitang-kita ko ang mga uod na gumagapang sa aking sugat. Gulat na gulat ako. Magkahalong takot at nervyos ang naramdaman ko. At bukod sa uod, patuloy pa rin ang pagnaknak nito. At parang lalo pang lumaki. At sa labis kong pagkagulat, napatakbo ako palabas ng banyo. Pagkalabas ko ng banyo, ay agad ko itong sinabi kay Arnel. Arnel, tingnan mo ito yung sugat ko. Pagkakita ni Arnel, ay napasigaw ito. Kuya, ano nangyayari sa sugat mo? Gulat na gulat din si Arnel. Ang laki-laki na ng sugat mo ah. Dati ang liit-liit lang yan ah. Inuud pa. Kaya nga eh. Ano ba nangyari dito? Tugon ko pa. Baka dinilaan niya ni Romnick. Baka pinadilaan mo yan kay Romnick, kuya. Tugon ni Arnel. Si Romnick na tinutukoy ni Arnel ay ang aming aso. Hindi ko pinadilaan kay Romnick yan. Nakabalot pa nga ng panyo eh. Tugon ko pa. Baka nagnana, kuya. Kasi pag nakakulob ang sugat, magnanana talaga yan eh. Tugon na lamang ni Arnel. Nang ilang sandali pa, ay biglang napasigaw si Ate Gemma. Hiboy! Anong nangyayari sa sugat mo? Napakalaki ng sugat mo ah. Ba't naging ganyang kalaki yan? Dagdag pa ni ate. Bigla akong kinabahan dahil dun. Yung kaninang takot ko ay nadagdagan pa. Hindi ko nga alam ate. Nahigad ata ako na hindi ko maintindihan. Hindi yan nahigad. Impeksyon yan. Na-impeksyon na yan. Gulat na gulat si ate. At dahil sa kakasigaw ni ate, nalaman ito ni nanay. Nalaman niya ang nangyari sa aking kamay. Bagamat lumaki ang aking sugat at may mga uod-uod pa, nakakasulat pa naman ako. At hindi naman ako galong nakakaramdam ng sakit. Ay nakakasulat pa naman ako. Bilang kaliwete, ay ito ang aking pansulat. At bukod pa riyan, ay hindi naman ako galong nasasaktan sa sugat na to. Subalit, lumaki na talaga. Halos magkaroon na ng sugat ang buo kong kamay. Ang laki na niya. Bukod pa riyan ay nangangati. At umaalingasaw ang amoy nito. Napakalansa. Mukhang dito nga nang gagaling ang naaamoy ni nanay nung isang araw. At ngayon, ay may mga uod pa na lumalabas. Nang makita ito ni nanay, ay maging siya ay nagulat. Agad akong isinama ni nanay sa aming health center nung araw din na yun at pinatingnan ang aking sugat.
Mabuti na lamang ay merong manggagamot sa aming health center nung araw na yun. At ayon sa health center, ay na-infeksyon daw ang aking sugat, kung kaya't hinugasan ito at nilinisan ng husto hanggang sa maalis ang mga uod at nilagyan ito ng gasa at meron pang nilagay ng mga gamot, kung kaya't pinagbawalan muna ako na madumihan ang aking sugat, lalong-lalo na maglaro ng holin. At bukod pa sa paglagay ng gasa, ay binagyan kami ng nurse doon sa may health center na mga pamahid. Pamahid sa aking sugat, parang mga ointment o kung ano-ano pa. At ang iba ay binili naman ni nanay sa may butika sa may bayan upang ipampahid sa aking sugat. At yun ang inilalagay ko sa aking sugat. Mga sumunod na araw ay naging maayos na ang lagay ng aking kaliwang kamay. At sa tuwing mangangati ito, ay pinapahiran ko ito ng gamot na ibinigay mula sa center. Pagkalipas ng isang linggo, ang sugat ko ay muling nagnaknak. At parang nanariwa ulit ang aking sugat na parang bumabalik sa dati. At sa pagkakataon ngayon, parang umigting ang pangangati nito. Parang bumabalik nga sa dati. Kung noong mga nakarang araw ay pakiramdam ko ay parang pagaling na, ngayon ay parang sumariwa ulit ang sugat. Patuloy lamang ako sa pagpahid ng mga gamot. Ngunit ng mga sumunod na araw pa, bumalik muli ang uod sa aking sugat. Dahil dun, ay sinabi na ito ni nanay kay tatay. Ang ginawa ni tatay ay dinala agad ako sa isang ospital upang patingnan sa isang espesyalista. At nang tingnan ng doktor ang aking kaliwang kamay, ay inuud nga ito. At matapos pa itong tingnan na maigi, ang sabi ng doktor ay kinakailangan na daw putulin ang aking kaliwang kamay. Pagkarinig namin nun, biglang napaiyak si nanay nang malaman ang sinabi ng doktor. Ako naman ay dumadagundong ang aking dibdib. Takot na takot. At pakiramdam ko'y maiiyak na rin ako nang marinig kong puputulin ng doktor ang aking kaliwang kamay. Napapatingin ako kay tatay na parang nagsusumamo. Ngunit si tatay ay kalmado lamang. At nung sinabi ng doktor, ay agad na hindi pumayag si tatay. Hindi siya pumayag na putulin ang aking kamay. Mister, nasa sa inyo po yan, sabi po ng doktor. Subalit nanindigan si tatay at ayaw talaga pumayag ni tatay. Kung kaya't umalis na kami ng ospital. Pagkalabas ng ospital, ay hinawakan ako ni tatay sa aking unahan. Iboy, anak, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, gagaling ka niyan. Gagaling ka, anak. Huwag kang matakot. Sambit pa ni tatay sa akin. Sa kabila ng mga sinabi ng doktor, ay bahagyang gumana ang aking pakiramdam sa ginawa ni tatay. At nung araw din na yun, ay umalis si tatay at umuwi sa aming probinsya sa may Quezon. Hindi ko alam kung bakit at hindi rin sinabi ni nanay. At nung gabi ding yun,
ay umuwi si tatay. Subalit ang pagka-uwi nila ay mukhang hating gabi na, sapagkat nakatulog na ako nun at ginising lamang ako nila tatay. At pagka-uwi ni tatay ay meron siyang kasama. Kasama ang isa kong tiyuhin na si Uncle Andy. At bukod pa sa kanila ay may kasama pa silang isang matanda. Isang matanda na may mahabang balbas na kulay puti ang kulay nito. Anak, gising ka muna. Gising ka muna. Paggigising sa akin ni tatay. Anak, gising ka muna. Titingnan ka lang ni Tata Oming. Sambit pa sa akin ni tatay. At tiningnan ako ng matandang kasama nila tatay. At tiningnan nito ang sugat ko. At sa kahinawakan nito ang aking pulsuhan. Dahil dun ay magkahalong gulat at kaba ang aking nararamdaman. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Nang ilang sandali pa ay nagsalita ang matanda. Iho, naglalaro ka ba sa likod ng bahay ninyo madalas? Tanong ng matanda. Opo, tugon ko. Iho, may nakita ka sa likuran nyo. Isang hindi pangkaraniwang nilalang, hindi ba? Tanong pa ni Tata Oming sa akin. Biglang nanlaki ang aking mga mata sa tanong na yun ni Tata Oming. Opo, tugon ko. May ibinigay sa'yo na bagay, hindi ba? At kinuha mo ito. Tanong pa ni Tata Oming. Bigla akong kinilabutan noong mga sandaling yun. Magkahalong takot at pagkamangha ang aking nararamdaman, sapagkat walang ibang nakakaalam ng mga bagay nito at wala akong pinagsabihan ni kahit sino. Opo, sabi ko na lamang, sa hindi ko malaman at sa hindi ko maipaliwanag na pagkakataon, ay parang naiiyak ako. Nagkatinginan lamang sina nanay at tatay sa mga narinig nila. At nagsalita ulit si Tata Oming. Sebio, tawag ni Tata Oming kay tatay. Mabuti at tinawag mo ako Sebio. Alam mo, ang anak ay napagkatuwaan ng mga maliliit na tao sa likuran ninyo. Ngunit higit pa riyan, ay nais nilang kuhain ang anak mo na ito. Mabuti at tinawag mo ako Sebio. Sambit ni Tata Oming. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot nang marinig ko yun. Nagsalita pang muli si Tata Oming. Ang isang nakita mo ay sa panig ng puti. Subalit, yung isa mo pang nakita ay sa itim. At iyon ang nais kumuha sa anak mo, Seb. Takot na takot ako noong mga sandaling yun. Huwag kang matakot, anak. Huwag kang matakot. At ilang sandali pa
ay nagsalita si Tata Oming. Nagsalita ito ng mga kakaibang salita, mga hindi ko maunawaan na lingwahe. At kasunod nun, ay inilabas mula sa kanyang daladalang bayong ang isang langis na nasa garapon ng kape. At pinahira niya ng langis ang aking sugat. Huwag kang mag-alala, anak. Huwag kang mag-alala. Sambit pa ni Tata Oming. Huwag kayong mag-alala. Maaagapan natin. Sebio, kinakailangan mong maghanda ng manok bukas. Isang kulay puti at isang itim. Katayin mo bukas, maaga pa lamang. At ialay mo dun sa likod ng bahay ninyo, malapit sa sampayan ninyo. At bukod pa riyan, maglagay kayo ng puting tela o kumot dun. Dun nyo isampay. At iyon nga ang ginawa ni tatay. Buti na lamang at may mga alaga kaming mga manok. May puti at meron ding itim. At sinunod ni tatay kung ano ang iniutos ni Tata Oming. Inialay ang mga bagong katay na mga manok sa likod ng bahay. At saka nagsampay ng puting kumot, ayon na rin sa utos ni Tata Oming. At muling nag-usal si Tata Oming ng mga pambihirang salita, mga kakaibang salita. Makalipas lamang ang ilang minuto, napansin ko muli na parang may mga imahe sa likod ng puting kumot. Nakita akong muli ang maliliit na tao. Naglalakad ito sa likod ng puting kumot at tila pinuntahan ang mga bagong kakatay na manok. Hanggang sa nawala ang mga ito. Kasunod dun ay nilapitan ako ni Tata Oming habang may inuusal ng mga kakaibang bagay. Anak, huwag kang matakot. Gagaling ka na. Ngunit kasama riyan ay aalisin ko ang iyong ikatlong mata upang hindi mo na sila makita pa. Matapos yun, ay tila tumigil sa pagkatas ang aking sugat at unti-unti itong natuyo at unti-unti itong naglangib at ilang araw lamang ang lumipas ay gumaling ang aking sugat. At kaalinsabay din nun, nawala din ang hulin na nakita ko sa aming likod bahay. Simula nun, ay iniwasan ko nang magtungo sa aming likod bahay, dala ng matinding takot. Bagamat hilig ko pa rin maghulin, simula nun, ay hindi na ako naglaro pa ng hulin. Ilang dekada nang lumipas mula nang mangyari ang hindi maipaliwanag na pangyayaring yun. Subalit, hindi ko yun malilimutan. Bagamat nasa ibang bansa na ako ngayon, ay sariwang-sariwa pa rin sa akin ang kaganapang iyon. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap.
Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out sina Boss Augusto Billan. Maraming salamat po sa inyo. Shout out po sa inyo. And happy birthday din po kay John Paul Harm. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout sa iyo. Happy birthday ulit. And shoutout din po kay Boss I'm a Player. Boss, shoutout po. Maraming salamat po.